Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kababayan, mga minamahal, na andito na naman po tayo. At ang oras po ngayon ay 6:20 ng umaga o 6:21. 6:21 ng umaga, 24 ng Abril 2024. At ang araw po ngayon dito ay Miyerkules dito sa Los Angeles, California. At nais ko po mag-vlog patungkol po dito sa dayaan sa May 2022 election. Nakasulat dyan ay gusto ko lang makatulong tulong ko ito sa TN Trio at saka kay Engineer Toto Kaosing at iba pa, yung mga nagbablog katulad ni Michael Apasible at yung ibang vloggers din. Tinatalakay nila yung mga dayaan nung nakaraang eleksyon. At ito ay tulong ko na sa kanila. At wag po kayong mag-alala kasi bilang isang engineer po, engineer po ako dyan sa Pilipinas dati. Mechanical at saka electrical engineer po. At nagturo po ako ng siguro mga 6 years ng engineering dyan sa Zambales, sa iba Zambales. At ngayon ay isa sa trabaho ko ay magsulat ng manual ng operation and maintenance ng mga ginagawa namin na machine. Opo, kaya may kaalaman po ako sa pagsusulat. Plus pa, yung nagbabasa ako ng Biblia ay isishare ko lang po. At very accurate po ang gagawin ko na pagtalakay. Maaring paulit-ulit o iba ang pagkasabi, pero para maintindihan natin ng maigi. Ayan po, mayroon po ko na 8 na nilista dito. Iyan po ang mga reason ko bakit nakumbinsi ako na may dayaan o kumbinsido ako na may dayaan. At chronological order po yan. At yan ang tatalakayin ko. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga subscriber. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si AB Compio, si Joey Valenzuela. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagiging inspirado na mag-vlog tuwing umaga from 6:30 to 7 o'clock. Si third pangatlo, si User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niyabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Belia Laginyo,
Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Durdas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog. At ito po naman ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Waldi Carbonil. Palagiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy na po tayo sa topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayon ay patungkol dito sa dayaan sa May 2022 election. Pero nakalimutan kong uminom ng tubig. Inom muna ako Sandali lang. Opo, yan po ang topic natin ngayon. Dayaan po sa May 2022 election. At ito nga, bilang tulong ko na doon sa TN Trio. Doon kay Engineer Tuto Kausing. Siya po ang masigasig na nagdi-discuss nito. Yun nga, tutulong na lang ako. May nakikita ako na parang hindi niya na-discuss. Bilang isang engineer po, yun po ang pupunuan ko. Opo, para mas maliwanagan po tayo. Una, yung number 1 na andyan po, nababasa nyo straight line ang boto. Constant ang boto, hindi nagbago ang mga boto. As the times goes by po ito As the times goes by, yung porsyento na pumapasok ng boto, parating 60% kay Bongbong Marcos, 30% na pumapasok ng mga boto ay kay Lini, 5% ay kay Pacquiao, 3% ay kay Isko, at yung 2% ay kay Lacson. Ayan po. Bakit straight line? As the times goes by, ay ganun. Hindi po nangyayari yan sa totoong bilangan. Hindi po. Usually, curvature yan. Kung ipaplat po yung boto, straight line. The number of votes ni Bongbong Marcos as the times goes by, straight line. 2 points determine a straight line, hindi ba? 2 points. Ay kung 3 na. At pag dugtong-dugtongin mo yung mga points na yan, ay straight line
Halimbawa, nag-release sila every 20 minutes o every 15 minutes. Pag pinagdugtong-dugtong mo yun, ay straight line. At yun nga sa YouTube, siguro may mga mathematician din o mga statistician o mga engineer na nanonood ng mga bulletin nila. Nagpapalabas sila ng bulletin yung PPCRB noon, nagpapalabas po sila ng resulta every 15 minutes. Ngayon, pinaplat ng mga statistician siguro, pati mga scientists. Madali lang nilang i-plot yan eh. Nakita nila, ay nabasa ko doon sa comment section, ay rig ito, sabi nila. Rig ito, sabi nila, kasi straight line eh. Hindi nagbago hanggang matapos. Pero yung first hour lang, at nag-release na sila ng 3 points o 3 time, makikita mo na straight line talaga. Hindi ba? Yung 2016 po, nung naglaban si BBM at saka si Leni Robredo, naghabulan yun. Naghabulan. At bandang alas 12 ata ng gabi, sabi nga ni Bongbong, nakatulog lang ako, panalo na si Leni. Lumamang na si Leni ng una kasing bilangan doon sa 2016 election, nakakalamang si Bongbong. Pero nga, dikit lang. Ngayon, anong tawag doon? Even. Nag-cross yung nila, yung boto nila. Tapos, bandang huli, nanalo na si Leni. At panalo po talaga si Leni kasi binuksan nila yung baluta na mga almost 200,000 na baluta. Nakakuha pa ng additional vote si Leni ng 2,000. Kasi manual yung counting. Basta kaunting blacken ay counted, sabi nila. Sige, kaunting blacken lang. Counted. Lumabang pa si Leni ng 2,000 votes. Ngayon, ito pong pangalawa. Itong pangalawa na andyan po nababasa nyo, bilang ng boto sa COMELEC server hindi pareho sa transparency server. Yan po ang pangalawa na reason ko bakit dinaya yan. Opo, ulitin ko lang po yung bilang ng mga boto sa COMELEC server hindi pareho sa transparency server. At 8:02 po ng gabi, evening, PM, at 8:02, 20 million ang nabibilang ng transparency server. Samantala, ang nabibilang naman ng COMELEC server ay 12 million lang. Ayan po, at 8:02. At ipapaliwanag ko lang po yung vote counting machine po kasi natin ay nakadesign yan, at noon ko pa pinag-aralan yan noong 2019. Pinag-aralan ko po yan. Nakadesign po yan na siya ay magtra-transmit ng boto sa 3 server at the same time. Opo, at the same time po at the same time. Sa iisang oras. Ang ibig sabihin niyan ay 2. Kung nasubukan nyo na mag-transmit ng message sa 3 tao, 2, pwede rin na copy parnis. Pwede rin, At matatanggap po yun ng sabay-sabay. Opo. At kung ano ang message, halimbawa, ang message mo ay punta kayo sa pista. Punta kayo sa amin sa pista. Sinin mo yan sa iba't ibang probinsya. Matatanggap po yun. At iisa ang message na matatanggap. Ayan po, Ngayon, itong vote counting machine, nakadesign yan para mag-send ng
resulta ng eleksyon sa tatlong servers, namely the municipal server, the COMELEC main server, at saka po yung transparency server na pinapangalagaan po ng PPCRB, yung Parish Pastoral Church for Responsible Voting ata yan, PPCRB. Ngayon, in no time, ulitin ko lang po, in no time, the results are not the same. Ayan po. Kasi nga, iisa nagpadala At ang nagpadala ay iisa lang ang oras na pinadala niya. Adi, iisa ang bilang yan kung ano ang nabibilang ng PPCRB o ng transparency server ay yun din dapat ang nabibilang ng COMELEC server. Ay bakit yung isa ay nakakabilang na ng 20 million, yung isa naman ay nakakabilang lang ng 12 million. Ang ibig sabihin niyan, iba ang nagpapadala. Hindi ba? Iba. Hindi yung vote counting machine. Ulitin ko may mandato po ang vote counting machine na magpadala ng boto, yung resulta ng boto sa tatlong different server. Namely, the municipal server, the COMELEC server, at saka yung transparency server. At the same time po. So, nangangahulugan, in any time, iisa ang bilang niyan. Hindi ba? Ay bakit iba ang bilang? May dayaan dyan. Okay? So, maliwanag po yun, Sa number 3, ito ay okay lang. Hindi ko naman una iniisip ito na sobrang bilis ng pagpasok ng mga boto. Hindi ko iniisip yan. Pero nung napakinggan ko, yung sabi ni Eliseo Rio, yung dating humawak dyan, yung dating engineer din ito sa electronics and communication engineer, ang sabi niya, makakakonsumo ka ng 20 to 30 minutes para mag-imprinta ng boto. Lahat-lahat na yan, minimum of 20 to 30 minutes, sabi niya. Ako naman, ang reason ko dyan, kasi sanay din po ako dyan sa eleksyon ay yung mga tao doon, may human factor yan, na sila ay gagawa muna na ng mga personal nilang gawain. Magmimirinda sila, pupunta sila sa comfort room, o kaya mag-aayos muna sila, o magkikwentuhan muna sila. Ayan po, at makakakonsumo po yan ng mga 20 minutes. Opo. Lalo na kung medyo yung mga teacher natin ay mga conscious pa sila sa kanilang itsura, hindi ba? Mag-aayos muna yan Mag-aayos muna. Ay bakit kako ang bilis? Pero nung nagsalita si Eliseo Rio, si Brigadier General Eliseo Rio, may record tayo, sabi niya. Pinag-aralan namin ang pag-imprinta ng resulta. Kasi bibigyan po yung lahat ng na andun yung mga witness bibigyan po ng imprinta It will take 20 to 30 minutes, sabi niya. Ayan na. Kaya nakakaduda na yung pagbilis ng boto. Yung pagpasok ng boto, nakakaduda na, hindi ba? Bakit ang bilis? Ngayon, siguro yung nag-program niyan, hindi niya alam na mayroong mga ganong pangyayari. Ako nga, alam ko yan na hindi agad binibilang ang boto Hindi agad tinatali yan. Nagpapahinga muna.
Ngayon, yun ang hindi alam siguro nung computer expert na hinire para guluhin ang eleksyon. Pati dito sa street line, yung street line po ang boto, palagay ko hindi alam yan. Kasi nga, ay kung lang sila computer expert lang sila Hindi alam na mapapag-aralan ng mga statistician o kaya mga mathematician o mga engineer o mga scientist. Ay bakit straight line ang boto niyan? Hindi ba? At ito din sa isang mapanuring mata, yung number 2, kailangan ang boto niyan, yung boto sa PPCRB o sa transparency server, kailangan parehas din sa COMELEC server. Yun ang hindi alam siguro nung nag-ayos niyan o yung nanloko diyan. Ngayon ay ito po ang pinakamatindi, itong number 4. Yung paggamit nila ng isang IP address na private pa. Private IP address ang ginamit na nag-transmit ng boto kunyari sa COMELEC. Ayan po. At dito lang dapat ay right away invalid na ang eleksyon Invalid na. Kaya lang hindi mahuli Hindi mahuli kasi ito ay ibinigay ito ng COMELEC. Sila po ang nagbigay nito, itong 192.168.0.2. At kinonsulta ko po yan sa isang IT expert dito sa Amerika, ay that is a private, sabi nila. Pag nakita kasi nila na 192.168, private yan, sabi nila. Ay saan private yan? Yan ang katanungan. O local yan, sabi nila. O yun nga, hindi public yan, sabi nila. Ngayon, ay saan private yan o saan local yan? Doon sa local po yan, doon sa COMELEC. Kasi sila ang nagbigay niyan Na-identify siya nung router ng COMELEC. Yang 192.168.0.2 at yan ang machine number 2 doon sa COMELEC. Machine number 2 na local yun o private. Bakit yun ang magpadala? Hindi ba? Ng resulta which comprise of 51% po ng boto ng buong Pilipinas, yan ang nagpadala. Yang 192.168.0.2 which is a private na imposible yan. Imposibleng mangyari yan. Bakit? Nasa kontrata po ng Smartmatic, ang kontrata po ng Smartmatic sa Commission on Election ay ang magpapadala ng boto ay yung vote counting machine. Yun po na kung saan tayo ay may 100,000 vote counting machine plus 700. Ayan po. At yan po ay may taglay na isang public IP address. Public IP address po sila kasi makikidaan sila sa telco. Dadaan sila sa telco para i-transmit yung boto. Yung resulta ng boto. Opo, kahit na ang eskwelahan ay naandyan sa Paco, Maynila o naandito sa Sampaloc, itatransmit nila sa Intramuros kung saan yung COMELEC server o kaya dyan sa UST na kung saan naandyan ang server ng transparency server ng PPCRB, dadaan po sila ng telco. Kaya sila po ay kailangan na sila ay isang public IP address. Hindi sila makakadaan kung private sila. Hindi sila papayagan ng telco. Kailangan ma-identify muna sila na isang public IP address. Pero ang nangyari nga ay ito nga, ang nagpadala ay sila na rin doon sa kanila. Record po nila ito Record po nila. Remember, itong 192.168 galing po ito sa kanila. Ngayon, paano nangyari yan? Na ang mga boto pala ay galing sa kanila o doon sa computer nila na naka-local area network sa kanila. Siguro ang
Ang computer ng Comelec ay baka 50 yan eh. Na naka-near court. Yung isa, yun ang ginamit nila. Itong 192.168.0.2. Ayan po. Kaya napakalaki po na dayaan. Sa Metro Manila po, 98% ang boto ay dumaan dyan. Paano mananalo dyan si Lini? Hindi ba? Paano mananalo ang mga oposisyon kung ganun ang ginamit nila, hindi ba? Ulitin ko lang po dapat ay public IP address. Kasi yun ang manggagaling sa BCM. Dapat ang magpadala ng boto ay yung mga BCM, yung vote counting machine, na kung saan sila ay isang public IP address. Ayan po, hindi ba? So, yung number 4 na yan ay right away ay dapat null and void na yung eleksyon. Kaya lang, hindi nila pinapakita yan eh. Hindi, ipinakita lang nito, aywan ko kung after 6 months na eh, o 5 months eh. Kaya, wala na, ay nakaupo na si Bongbong eh, hindi ba? Ang number 5 po, itaas ko lang po ha, number 5, yung transmission lang ng telco, yung Globe, Smart at saka dito, hindi maipakita o ayaw nila ipakita o delay nila ipakita. Ayan po eh. Ang ginawa po ni Brigadier General Eliseo Rio, yung tatlo sila ha, tatlo kasi yan na mga computer expert po yan eh. Hiniling nila na ilabas yung transmission lag ng telco. Doon kasi makikita anong oras dumaan yung tinatransmit na message. At ang alam ko, 6 months ata, bawal tanggalin yan. O hindi ibasura. Pero after 6 months ay pwede nang tanggalin sa telco. Kasi lumalaki yung lumalaki yung load. Ngayon ay pinaburan naman, huwag tanggalin at ipakita muna yung transmission lag. Ang transmission lag po, yun yung time na pinadala ng vote counting machine yung resulta ng eleksyon sa Comelec o doon sa tatlo, doon sa Comelec server, sa transparency server at saka sa municipal server, ay hindi nila maipakita. Ayaw nilang ipakita. At dinidili nila ipakita. Ayan po eh. Kaya may dayaan. Remember ha, hindi po yung TN Trio, hindi po nagko-complain para bilangin ang resulta. Hindi po, wala silang karapatan doon. Ang gusto lang nilang malaman, anong oras dumaan yung mga transmission na yan. Ayan po hindi nila maipakita. Ayan po Pero ang ipinakita nila ay yung 192.168.0.2. Yun po ang pinakita nila nung pinipirsa sila. Ngayon ay mga technical man po naman ito eh. May nagsalita na technical man na iyang kanya ay reception yan, sabi nila. Reception lag yan. Anong oras na-receive? Pero para sa akin, iisa lang yan kung totoo. Kung totoo talaga, iisa yan ay milliseconds lang yan eh. Maari siguro yung iba ay naghahang, hindi pa ma-receive. Pero halos ganun din yan. Hindi aabot ng oras o hindi aabot ng minuto. Ganun po yan. Yung reception lag at saka yung transmission lag, halos iisa yan. Ay kaso nga, hindi nga, ayun nga, binabanggit ko na kanina wala naman talaga Kasi sila lang ang nagpadala Yung Comelec mismo nagpadala ng resulta. 51% ng boto ng buong Pilipinas. Ngayon, ipinakita nila itong 192.168.0.2. Ang sabi agad ng mga nanonood o yung mga technical people, that is a reception lag. Sa inyo yan.
Ang hinahanap po nung TINTRAYO, yung transmission log, yung oras na dumaan doon sa linya nila. Opo, may record sila niyan. Ngayon, para patunayan na mayroong ganyan, ay diyan nga tayo binibiling eh. Kaya may billing tayo eh. Kasi i-record nila. Sino ang dumaan dyan? Anong oras dumaan? Anong tagal na dumaan? Ayan po, anong bigat ng load? Ayan po, ano? So, hinihiling nila ay hindi ipalabas o ayaw ipalabas. Kaya, yan ang isang reason ko, dinaya yan. Diba? Pero ata ngayon ay paunti-unti nakakakuha sila ng record sa Globe. Hindi. Opo, dito sa telco, nakakakuha sila ng mga record. Pero, paunti-unti. Itong number 6. Bakit sinasabi ko na dinaya? Bakit dinaya talaga yan? Ito po number 6, yung oras nagpag-print ng resulta huli sa reception log ng COMELEC. Ayan po. Ay ito, lumalabas na ito, kasi nga, doon po sa precinct level, iniimprinta po ang resulta. Hindi po ba? Iniimprinta yan. Ngayon, bibigyan lahat yung naandun. Bibigyan, pati yung representative ng parties. Kung dalawa yan o tatlo sila, bibigyan din sila. At hawak-hawak nila yan. Parang resibo po yan. At naandun ang oras ng pag-imprinta. Naandun. Kung inimprinta po ng 8:30 ng gabi, lalabas yun. Anong oras inimprinta? Pag alas 9 po ng gabi, lalabas doon. At hawak-hawak nila yon. Ngayon, ikinumparan nila yan doon sa reception log ng COMELEC. Yung ipinakita ng 192.168.0.2 ay bakit nauna pang nakareceive ang COMELEC? Hindi ba? Pwede ba mangyari yun? Ay hindi nga eh. Dinaya nila, hindi ba? Ulitin ko lang po, yung hawak-hawak natin na printed na parang resibo yan, kung anong oras nila inimprinta, naandun po yan. Ngayon, ang reception log naman, mayroon ding oras eh. Ay bakit nauna pa ang nakareceive ang COMELEC server daw, ay kasi nga ay dinaya na nga eh. Di ba? Dinaya na. Kaya nga hindi magkakaparehas yan. Hindi ba? Ang totoong talagang imprinta ay yung hawak-hawak ng mga tao. Hindi ba? Alangan naman na ang nabasa mong imprinta ay alas 7, pero ang oras na ay alas 8 na, ay magkukumprin ka Hindi ba? Ay bakit iba ang time? Magkukumprin at makikita po yan. Hindi ba? Bakit nagsara tayo ng 8:30? Bakit ang record natin dito ng imprinta ay alas 9? Hindi ba? Ay kung ano yung imprinta, yun ang totoo. Ngayon, ikukumpara po natin dito sa reception daw, reception daw ng COMELEC ay mali eh. At ang dami po niyan. Isa nga yun sa Calaca, Batangas. Hindi ba? At saka dyan sa Caloocan, marami po yun eh. Mayroon sa Putatan, hindi ba? Muntinlupa. Mayroon din dito sa Zambales daw eh. Dito sa bayan na, dito sa, namin, Nicolas ata. Ewan ko kung saan yun. Hindi naman sinabi yung bayan, pero Barrio Nicolas, sabi eh. Ay, pero iiwanan na natin yan. Yan number 6. Itong number 7, ayon sa telco log o sa record ng telco o sa transmission ng telco, 1 p.m. to 2 p.m.
araw ng eleksyon, may transmission na. Ayan po, hindi ba? Nakakakuha na sila ng unti-unti o pinapayagan na yung TN Trio na kumuha ng record sa telco. At napansin po nila na sa araw po ng eleksyon, alauna pa lang o 2:00 ng hapon, may nagtatransmit na. Ay di kalukuhan na yan, hindi ba? O, bakit magtatransmit ka na hindi pa tapos ang boto? Iyan po, kaya nga ayaw nilang ipakita yung transmission log ng buong telco. O, ayan po, hindi ba? Ay sigurado na dinaya na yan. Ay yung iba, baka naliligo pa lang yan, iyang alauna Kasi pupunta siya ng 3:00 Hindi ba? O, yung iba siguro nasa sasakyan pa. O naglalakad pa yung iba, yung alauna, 2:00 Hindi ba? Ay bakit may resulta na o may transmission na doon sa dito sa election Comelec server. Di talagang dinaya yan, hindi ba? Ulitin ko lang po ayon sa record ng telco, alauna pa lang ng hapon o 2:00 ng hapon, may nagtatransmit na ng resulta. O ayan, hindi ba? Number 8. Ito pong number 8 ay nangako po kasi ang Comelec Nangako. Mga kwan ito magwa 1 year ago, nangako sila. Na papayag na kami, sabi ng Comelec, na kayo ang pipili ano ang gusto nyong buksan para i-random o i-manual counting natin. Kayo na ang pipili. Pero hanggang ngayon, hindi pa binubuksan at ang pinili nila ay yun sa Calaca, Batangas, na kung saan na-monitor nila sa Comelec server ang nagpadala ay sila rin, hindi ba? Kaya yun ang bubuksan natin, sabi nila. Sila rin na nagpadala kasi ang nagpadala ay yung 192.168.0.2. Na-identify po doon sa Calaca, Batangas, ang nagpadala ay yung local area network lang ng Comelec. Adi yun ang buksan natin, sabi nila. Ay ayaw naman nilang buksan hangga po ngayon. Kaya dinaya talaga yan. Hindi ba? Hangga po ngayon, hindi nila binubuksan. Nag-agree sila na, sige, kayo ang pumili. Hindi na yung tambyulo hindi na tambyulo. Kayo na lang kanya ang pumili kung saan ang bubuksan natin. Adi pipiliin nila yung suspitsya nila. Hindi ba? Na ang nagpadala ay 192.168.0.2. Ayun. Ay ayaw nilang pumayag. Kaya po, siguradong-sigurado na dinaya yan. Pero nga, hinihila lang nila ang panahon, kumukuha pa sila ng kaunting panahon para, ay simple, nakaupo na sila hindi ba? Magsisinungaling na lang sila, bubulahin nila, at habang si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte ay kampante na nakaupo. Ayan po, hindi ba? Kaya nga po, ito po ang solusyon natin. At dito na po ako magwawakas. Itataas ko lang po Dapat sa susunod na eleksyon, itong 2025 po, ilaban natin o ilakad natin na hybrid na ang eleksyon. Wherein dun sa precinct level ay manual counting na. Opo, hindi na pwedeng i-count yan ng computer. Nagpaniwala kasi tayo Napaniwala tayo nung mga kapanahunan ni GMA. Hindi ba? Ni Gloria Macapagal Arroyo na hybrid na tayo. Computer na tayo para wala ng dayaan. Ay ang tao po ay talagang talaga sakim o napakasama. Gagawa din ang tao ng paraan para dayain. Ayan nga, wholesale na nga ngayon Wholesale na ang dayaan Yung utsi diretso wala nakapasok nung 2019 po hindi ba?
walang nakapasok kasi nga pinatay nila ng 7 oras. O, ganun po ang dayaan. Ay computer hindi ba? O, kaya nga, ilakad na po natin itong susunod na eleksyon sa 2025 ay hybrid na. Manual po ang counting sa precinct level. Kung mayroon ng record, kung nabilang na lahat sa precinct level, mahirap na nilang dayain yan. Mahirap na. O, pwede na i-transmit by means of electronically. Ayan po. Basahin ko lang po itong New King James Version ng Jeremiah 5:21. Hear this now. Sabi po ng Panginoon, Hear this now, you foolish people without understanding, who have eyes and see not, and who have ears and hear not. Ayan po. Ano po ang tawag ng Panginoon sa mga tao na hindi ginagamit ang mata o hindi ginagamit ang tainga? Ayan po, foolish and without understanding. Basahin ko lang po ulit at huwag po kayong magalit sa akin kasi Diyos po ang nagsasalita po dito sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. Hear this now. Makinig kayo. Sabi ganun, O foolish people without understanding. Dalawa foolish na at saka ay simple kung hindi mo nakita, hindi mo maintindihan hindi mo narinig, hindi mo maintindihan. Kaya tama po ang Biblia Foolish people and without understanding, who have eyes, may mata ba tayo? Ay mayroon. Bakit hindi natin gamitin? Hindi ba? And see not, who have ears and hear not. Ayan. Kaya tayo ay naging dahil nga sa pandaraya na yan, naging foolish tayo. O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana tayo ay may natutunan sa ating pakikinig. At kung naintindihan nyo po o nakursunadahan nyo ang paliwanag ko, ishare po ninyo. Opo, o magtanong po kayo. Kaya ko pong sagutin yan. Wala na po akong binabasa dito. Matagal ko na po itong sinusulat sa dyaryo doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Matagal na po yan. Sige po, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyo.